Armado ng mission order, sinalakay ng Bureau of Immigration at ng iba't ibang ahensya ang kwartong ito sa basement ng isang hotel sa Pasay. Ayon sa PAOK, nagsasagawa roon ng offshore gaming sa Korea. Hile-hilera mga computer at sari-sari mga gadget yung nakita dito sa kwartong ito na ginagamit umano sa offshore gaming. Pero di tulad ng ibang mga operasyon, ang kanilang mga target, mga Koreano. Mayroon doong maliliit na gadget na OTP o one-time password generators. Yung mga crypto wallet transactions, nandito lahat yung pinaka number para makapasok sila. We have USBs that possibly are cold wallets, cold crypto wallets. Ang importanteng mahanap namin ay mga pieces of paper containing seed phrases. Kasi yun ang mag-o-open ng mga accounts na ito. Pag nahanap po namin yan, then we have solid evidence na talagang hindi lang ito pogo, may scamming pang nangyayari dito. 6 na Koreano at 14 na Pilipinong naaresto. Tumulong rin sa operasyon ng Korean Police. Upon initial verification, you can say that this is an offshore gaming operation. Yeah. It's kind of It has a casino slot and the amount that they bet. Yes, right. We're talking of billions. Kasi yung isang computer lang nakakita ka ng 7 million won, meron 2 million won, meron 320,000 won. So that's for one computer lang. So ilang computers ang nakikita natin dito. Malaki din yung problema, no? Kasi nga sinasabi nila nalagpasan na nung mga scamming o online scams yung krimen nila, yung normal crimes nila. Inaalam na ang immigration status ng mga naarestong dayuhan. Obviously, may illegal pogo operation dito. So kahit naman ano po yung visa nila, nagbabiolate pa rin po yun sa conditions of stay nila dito. Kinukuha pa namin ang pamunuan ng hotel. Samantala, ang 5 Chinese at 1 Malaysian na naaresto sa magkasunod na rescue operations ng PAOK noong 1 linggo, sumailalim na sa immigration inquest. Lahat nahaharap sa reklamong pagiging undocumented aliens. Actually, all my clients have a valid visa and I'll be presenting it before the Office of the Bureau of Immigration. Ayon sa PAOK, dati na silang nagtrabaho sa mga pogo at nahuli na noon para sa immigration violations. Inihahanda naman ang iba pang reklamong kriminal laban sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras.